Bayan, nagkasundo na ang Senado at Kamara na ang prioridad para sa 2026 proposed national budget ay edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kaya naman unang araw pa lang ng Bicameral Conference Committee meeting, agad nang inaprubahan ang panukalang pondo para sa tatlong ahensya. Yan ang ulat ni Luisa Irispe. Inuna ng aprubahan ng Bicameral Conference Committee kahapon ang panukalang pondo para sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Ayon sa Senado at Kamara, malinaw na ang budget ay nakasentro sa pangangailangan ng publiko. Kaya itong tatlong sektor ang naging prioridad nilang aprubahan. Natutuwa ho ako at kami dahil yung tema ng budget ng Senado ay halos kalintulad na rin o tingin ko parehong-pareho na rin sa tema rin ng budget ng House of Representatives. Kami rin po binigyan ho namin ng malaking atensyon ang sektor ng edukasyon, malaking atensyon ang sektor ng public health at agriculture. I'm also very confident that we will be able to craft a version of the budget na talaga pong sumasalamin sa gusto pong mangyari ng ating mga kasamahan pareho po sa Kongreso at sa Senado. Dahil alam ko naman po, yun na rin po yung sinabi sa atin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong SONA na sana mabigyan ng prioridad ang human capital development patungkol po sa edukasyon, agrikultura at kalusugan. Ang aprobadong pondo ng Department of Education, 961 billion pesos. Labas pa rito ang mga pondo para sa Commission on Higher Education, TESDA at sa mga state universities and colleges. Kung pagbabasihan ay ang National Expenditure Program, tumaas ng halos 87 billion pesos ang pondo ng DepEd. Malinaw na malaking bahagi nito nakalaan para sa pagbuo ng 35,000 classrooms, 200 days na feeding programs at pambili ng learning materials ng mga estudyante. I'd just like to highlight the biggest increase, and that would be in terms of classrooms, in terms of textbooks, at saka pagdating po sa school-based feeding program. Mahalaga din po na ating po ipaalam sa ating mga kababayan na kahit ano pong programa sa Department of Education, hindi po tayo bumaba mula po sa NEP. Lahat po ng mga programa itinaas po natin mula po sa level ng NEP. Naaprubahan na rin ang pondo sa Department of Health. Pero bahagyang nagkaroon ng diskusyon ang dalawang kapulungan para sa panukalang pondo ng MAIFIP o ang Medical Assistance to Indigent Incapacitated Patients. Ito ang pondo ng DOH, pambayad sa mga guarantee letters na ibinibigay ng mga politiko sa mga pasyenteng walang pambayad ng hospital bills. Sa bersyon ng Kamara, ang pondo ay higit 49 bilyon. Pero sa Senate version ay halos kalahati ang natapyas at naging 28 bilyon na lang. Nais ng Kamara ibalik ang 49 bilyon. Pero ang ginigiit ng ilang senador, baka kasi nagagamit sa pamumulitika ang MAIFIP. Pero nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo at Senator Loren Legarda, wala namang aktual na pera na mahahawakan ng politiko rito. Wala din dapat kulay sa pagbibigay ng tulong. Hindi naman cash po ang MAIP eh. Baka akala po ng mga kababayan natin watching us, MAIP is not cash po. So it is a guarantee letter. It's the DOH that pays or that foot the bill of the individual person. So walang binibigay na cash ang politiko. Hindi pumipili dapat ang politiko pag may sakit yung leader ng kalaban niya, walang GL. Hindi po dapat ganon. That's what the chair means. Let us not politicize it. Yeah. Walang nameless, faceless, no political color. Sa huli, nagkasundo ang dalawang kapulungan maging higit 51 bilyon ang pondo para sa MAIFIP. Aprobado na rin kahapon ang budget para naman sa Department of Agriculture. Pero nagsuspend ng ilang minuto at ilang beses ang BICAM at nagkaroon din ng diskusyon ang Senado at Kamara para naman sa panukalang pondo sa Farm to Market Road projects. Gusto kasi ng Kamara ibalik ang natapyas din na 16 bilyon mula sa House version. Giit ng Kongreso, may pagkukuhanan naman ng pondo at kailangan ito ng sektor ng agrikultura. It is the ultimate wisdom and policy of the House of Representatives that of the 255.5 billion flood control that were stricken off, we put the 16 billion
to our farm to market because the president said education, health, and agriculture. So there is therefore the source of the fund. Pero ang mga senador, masyado raw malaki ang halagang ibabagsak sa farm-to-market road projects. Gayong unang beses pa lang ito hahawakan ng DA dahil dati itong nasa DPWH. Matapos ang halos 2 oras, nagkasundo ang dalawang kapulungan gawin ng 33 bilyon ang pondo para dito. Pero may dagdag na safeguard sa implementasyon nito. Kaya lang, may reservation sina Senator Pia Cayetano, Senator Loren Legarda at Senator Erwin Tulfo. I'm a senator of the whole country. I want to see countryside development. Rest assured, that is what's in my heart. But I cannot stand to see corruption continue to happen. So my job is to continue to read, to study the records, the recommendations, and to really understand it. Because when I read DPWH statement, to be honest, I don't understand it. I don't understand what will happen to give me the assurance that I can tell the Filipino people that pumayag kami sa mga ganito dahil may assurance kaming naiintindihan ko. So kailangan ko intindihan, Mr. Chairman. I strongly feel that farm-to-market roads are needed but must not be distributed according to congressional districts, but must be distributed or implemented according to the need of the area, based on population, based on the land area, and others, not through politically divided districts. As 33 billion, napakalaki pong halaga. I know, our farmers need this. Ang problema ho dito, yung mga tao, the people are watching right now, baka isipin, wala nga yung flood control dito naman ngayon sa farm to market. Ito po ang iisipin na dito naman magkakaroon ng problema. Lumipat lang from flood control dito ngayon sa farm to market, magiging source ng corruption. So, ang punto ko lamang, Mr. Chair, is like siguraduhin talaga natin na when we say na may mga safety measures or guards in place, na talagang kailangan ma-implement yung mga safety measures na yun. Pero kahit naaprubahan na sa BICAM ang budget ng DA at DOH, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, posibleng hindi raw pumirma sa BICAM report. Hindi siya sang-ayon sa ibinalik ng BICAM na pondo sa MAIFIP at sa farm-to-market roads na tinapyasan na nga ng Senado. Bukod sa hindi siya pabor sa pagbibigay ng guarantee letters, para sa kanya, hindi pa napag-aaralang mabuti ang pondo para sa farm-to-market roads. Luisa Eriste para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.